Hello mga ate, kumusta kayo? Eto nga pala ang ating mga kaganapan for today's video. Kahapon pa to na vlog ko, kaso hindi ko siya na-upload kasi sobrang busy maghapon. Tapos sa gabi, ine-edit ko siya kagabi kaso inantok na ako kaya hindi ko natuloy. Kaya ngayon ko lang siya ma-upload. At syempre, Biyernes, araw natin ng paglilinis. Ayan si Inday, tamang walis. Ang sipag-sipag naman ni Inday. Dahil Biyernes, ayan, tamang walis-walis tayo dyan. Tapos magmamap tayo at saka magpupunas-punas tayo doon sa sala. Ayan, punas-punas na si Inday. O, diba? Ang sipag-sipag ni Inday. Tapos wala man lang increase ng sahod. Oh my God. Tuwing Biyernes at saka Lunes ko lang ginagawa yung paglilinis talaga, nagmamap, nagwawalis, nagpupunas kasi wala naman halos araw-araw tao dito, hindi naman sila nag-i-stay dito maghapon, so lagi namang malinis yung bahay. Yan, ginagawa ko lang yan siya kasi syempre nagdudumi din naman yan yung sahig, diba? O kaya minamap ko siya pag Friday lang, tapos Lunes, ganun. Pag Sabado, Linggo kasi hindi ako makapaglinis dito ng maayos dahil ang mga bata magdaan-daan man, andyan lagi sa sala nagbabad. Yan, pati hagdan, minamap na natin yan. Hindi naman yan masyadong marumi, kaya map lang yan, hindi na kailangan pang walisan. Yan, pag Friday at Lunes lang din yan minamap. Ganito talaga ang buhay ng mga caretaker dito sa Taiwan. Hindi ko naman nila lahat ng mga caretaker na nag-aalaga ng matanda dito sa Taiwan. Ganito ang sistema ng buhay na kagaya ko. Meron namang iba, lalo na yung mga medyo angat-angat sa buhay ng mga na mga Taiwanese. Maayos naman yung kanilang pakikitungo sa kanilang mga worker, lalo mag-alaga ng magulang nila, talagang tagapag-alaga lang. Tapos minsan ang alaga lang, tapos yung worker lang, tapos walang mga kasamang mga amo sa bahay. Mas maganda yon. Kaso sa sitwasyon ko kasi, may mga anak yung amo ko, dalawa, medyo maliit pa, 12 yung isa, tapos 15 yung panganay. Medyo struggle din kasi ultimo yung mga baonan ng mga bata, pagagaling sila galing sa school, uwi sila dito, pati yung mga baonan na yung bag para sa baonan, ako pa naghuhugas. Ayan, after natin magwalis, magmap at saka maglinis ng CR. Ayan, tanghali na. Ayan, magluluto naman tayo. Ang aking gagawin lang ay chow mein o yung parang pansit canton lang. Para sa 2 taon lang, para sa akin at saka doon sa amo kong lalaki. Umuwi lang dito yung amo kong lalaki pag tanghali. Kakain lang siya. Tapos, babalik din sa trabaho. Tapos, yun, hapon na ulit sila umuwi. Malapit lang yata dito yung trabaho ng amo kong lalaki. Minsan nakakapagod din kasi kahit na maghapon sila wala dito, kailangan ko rin kasing kumilos. Syempre, nandito ka sa bahay ng amo mo, 'di ba? So ayan na yung ating pansit canton ala Taiwan style. Ay na. Ayan, ligo time naman ni Lola ngayon. Oh, Diyos ko, ang init-init talaga, grabe. Pawis-pawis na ako dyan. Tapos maglinis, magluto, ayan. Asikaso naman kay Lola para paliguan. Palakas ka lang, Lola, ha. Huwag kang manghihina. Andito lang ako, aalagaan kita hanggat kaya ko. Hanggat nandito ako nagtatrabaho sa'yo. Aasikasuhin kita, aalagaan kita, paliliguan kita, at lilinisin kita. Ayan, maligo muna si Lola. Ayan, tapos ko nang paliguan si Lola. Ayan, dahan-dahan lang talaga natin yan pag binubuhat kasi nakakatakot. Baka magtanggalan ang mga buto. Diyos ko, day. Ayan, yung sugat niya dyan sa may puwitan niya, maliit na lang yan eh. Ayan, talagang tinatyaga ko talaga yan. Linis palagi. Ayan, sa awa naman ng Diyos, medyo okay na, maliit na lang. Pero nilalagyan ko pa rin para tuluyan ng maghihilom. Parang sugat sa puso ba? Kailangan unti-untiin para maghihilom. Char! Ayan, kahit kapoy tayo, syempre kailangan pa rin nating tumawa kahit papaano. Mahirap din ha pag hindi tayo naging beautiness. Ay, kaines. Minsan tinotoyo din yung alaga ko. Minsan ayaw niya magpa-pampers. Ay, syempre mas malakas ako sa kanya, no? Sabi ko, Lola, hindi ka pwedeng walang pampers. Kasi pag wala kang pampers, mababasa ang likod mo ng ihi. Ayun, nagtingin-tingin lang siya sa akin, syempre. Ayan, tapos na tayo kay Lola. Ayan, papainumin naman natin siya ngayon ng gatas. Sana maging okay kasi minsan ayaw niya talaga mag-inom ng gatas. Yan, nilalagyan ko muna ng katamtamang lamig ng tubig yung tubig niya. Tapos maligamgam. Ayan, ayaw niya kasi ng malamig yung tubig niya. Gusto niya medyo maligamgam. Painumin ko muna siya ng tubig bago ko siya painumin ng gatas. Ayan, ganyan lang yung pagpapainom ko kay Lola, mano-mano. Ayan, maliit na basong plastic.
Tapos unti-unti ko lang inilalagay sa kanyang bunganga para hindi siya mabibilaukan. Ayan, hanggang sa maubos, ganyan lang ang ginagawa ko. Dahan-dahan lang. Sinuggest ko na yan sa kanila na i-NGT na lang si Lola. Sabi nila kaya pa naman daw uminom. So okay lang, sige, tiis-tiis lang. O ayan, kakain na si Inday. Thank you Lord sa pagkain. Ayan, gutom na si Inday no mga oras na yan. Kaya ayan, sige, subo lang ng subo. Kain tayo mga ati. Laban lang tayo sa kahit na anong hamon ng buhay sa atin. Dadaan talaga tayo sa mga pagsubok na akala natin hindi natin kaya. Pero hindi naman ibibigay ni Lord yan kung talagang hindi natin kaya, diba? So kailangan lang natin na manalig tayo palagi sa Kanya. Ayan lang ating for today's video. Thanks for watching!